Magandang hapon sa inyo. Kami ang pangalawang pangkat, ang tagapag-ulat sa araw na ito. Ngayon ay itatalakay namin ang mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa elementarya sa aralin 10, 11 at 12. Ako si Justin Cataylo at inaanyayahan ko kayong lahat na sundan ang tekstong babasahin ko habang nakikinig sa akin upang maintindihan nyo ang nais iparating nito. Bago ang lahat, nais ko lang sabihin sa inyo ang ating mga layunin. Una, mapagtanto ang kahalagahan ng paggamit ng mga estratehiya sa pagtuturo. Pangalawa, mauunawaan ang mga estratehiya sa pagtuturo. At pangatlo, maisasabuhay ang mga natutunang estratehiya sa pagtuturo. Ngayon ay dadako na tayo sa aralin 10. Estratehiya 2, salamin-salamin. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makapagpakita ng kagalingan sa pagsasagawa ng kilos at gayon din sa pagbuo ng pangungusap ayon sa ipinakikitang kilos ng mag-aaral. Sa estratehiyang ito, kinakailangang bumuo ng pangkat na may tagapagpakita ng kilos o performer at ang ibang mga kasapi ng pangkat ay huhula batay sa ipinakitang kilos. Magtutulungan ang mga kasapi ng pangkat upang hulaan ito. Ibig sabihin ng estratehiyang salamin-salamin, ito ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga mag-aaral ay bibigyan ng pagkakataon na may pakita ang kanilang kahusayan sa pagkilos at pagsasalita. Sa estratehiyang ito, ang mga mag-aaral ay magpapakita ng iba't ibang kilos o aksyon na dapat gayahin ng kanilang mga kaklase. Habang ginagawa ito, kailangan din nilang bumuo ng pangungusap na naglalarawan sa kanilang ginagawang kilos. Halimbawa, kung ang isang mag-aaral ay nagpapakita ng kilos na pagtakbo, ang kanyang mga kaklase ay dapat nagayahin ito at sabay na bumuo ng pangungusap na naglalarawan sa kilos na yon, tulad ng, "Ako ay tumatakbo." Ang batayang teoretiko sa araling ito ay ang Cooperative Learning Theory ni Lev Vygotsky. Ito ay nakasentro sa paglinang ng kognitibong kakayahan at sosyal na paglinang ng mag-aaral. Sila ay pinapangkat at binibigyan ng gawaing dapat isakatuparan. Pinagtutulungan ng bawat kasapi ng pangkat na masagot o maisagawa ang ibinigay na hamon. Sa paraang ito, nakaaambag ang bawat kasapi ng kanilang ideya hanggang sa mabuo ang pangkalahatang sagot. Ang pakikipagsalamuha sa iba ay nakatutulong din sa paggamit ng mataas na level na pagkatuto sa pagsasalita at sa paghahanap ng solusyon sa problema. Maraming salamat, Binibining Justin, sa pagpapaliwanag sa amin kung ano ang salamin-salamin. Ngunit, ang katanungan, paano nga ba gagamitin ang estratehiyang ito? Ako nga pala si Arthur C. Alolor, at ngayon, alamin natin kung paano. Isang halimbawa ng paggamit ng ganitong uri ng estratehiya ay kapag nagtuturo ng leksyon ang guro tungkol sa pandiwa. Gumagamit sila ng salamin-salamin sa kanilang aktibidad na gumagamit ng salitang aksyon. Una, pangkatin ang mga mag-aaral. Maaari itong pares o higit pa. Pangalawa, ang isa ang magsisilbing salamin samantalang ang isa naman ay mananalamin. Ang nalabing kapangkat ay huhula sa ipinakitang kilos. Pangatlo, ang mananalamin ay gagawa ng kilos na siya namang gagayahin ng salamin. Kagaya ng halimbawa kanina na tumatakbo. Ito ang manalamin. Siya ang gagawa ng kilos na gagayahin na nagsisilbing salamin. Pang-apat, isasalaysay ng ibang kasapi ang ginawa ng kapareha sa salamin gamit ang salitang nagsasaad ng kilos. Pang-lima, magpapalitan ang iba pang kasapi sa pagsasalaysay. Yun lang ang sa parte ko. Maraming salamat. Ako nga pala si Siti Nadia Aisa Ngakala, ang inyong ikatlong guro. Bago natin talakayin ang araling ikatlong estratehiya, ay ipapanood ko sa inyo ang isang maikling kwento, ang pamagat, ang pagmamahal ng isang ina. Isang gabi, habang nagluluto ng hapunan ang isang nanay, lumapit sa kanya ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki.
at may ibinigay itong papel. Matapos niyang punasan ang kanyang basang kamay, kinuha niya ang papel upang basahin ang nakasulat dito. Narito ang nakasulat sa papel. Nay, sa pagtatapon ng basura, 2 piso. Sa pagbili sa tindahan, 5 piso. Sa pagwawali sa bakuran, 5 piso. Pagkuha ng mataas na marka sa report card, 10 piso. Paglilinis sa kwarto, 5 piso. Pagbabantay kay bunso, 5 piso. Ang kabuuang makukuha ko ay 32 piso. Tumingin ang nanay sa kanyang anak at kita sa mga mata nito ang mga nanumbalik na alaala mula sa nakalipas. Kumuha ang nanay ng lapis at sa likod ng papel ay isinulat ang mga sumusunod. Anak, sa 9 na buwang dinala kita sa aking sinapupunan, walang bayad. Sa lahat ng gabing binantayan kita, inalagaan at ipinanalangin, walang bayad. Sa lahat ng paghihirap at luha na idinulot mo sa akin, walang bayad. Sa lahat ng gabing puno ng pangamba at sa lahat ng kakaharapin ko pang alalhanin, walang bayad. Para sa laruan, pagkain, damit, at lakip na ang pagpupunas ko sa ilong mo, walang bayad. Anak, ang kabuuan ng pagmamahal ko sa iyo ay walang bayad. Matapos basahin ng bata ang isinulat ng kanyang nanay sa papel, ay may malalaking luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang nanay at nagsabing, Nay, mahal na mahal po kita. pagkatapos ay kinuha niya ang papel at nagsulat ng malalaking letra na ang nakalagay ay fully paid. At dyan po nagtatapos ang ating maikling kwento. Buhat noon, pagkatapos natin mapanood ang maikling kwento, may iilang katanungan ako hinggil sa kwento. Una, ano nga ang pamagat ng maikling kwento? Tama, ang pagmamahal ng isang ina. Pangalawa, sino-sino ang tauhan sa kwento? Tama, ang ina at ang kanyang lalaking anak. Pangatlo, saan nangyari ang kwento? Tama, sa bahay o sa kusina. Pangapat, ano ang pataas na aksyon o sa English, rising action? Ang pataas na aksyon ay noong ibinigay ng lalaking anak sa kanyang ina ang isang papel. Ano naman ang kasukdulan o climax? Ang kasukdulan ay noong binuksan ng ina ang papel at nabasa ang mga ginawa ng kanyang anak na may kasaling bayad. Ano naman ang pababang aksyon? Ang pababang aksyon ay nung nagsulat ang ina sa likod ng papel na naglalaman ng kanyang mga ginawa, sakripisyo sa kanyang anak na walang bayad. At ang panguling katanungan, ano ang resolusyon sa kwentong ito? Ang resolusyon sa kwentong ito ay nang mapagtanto ng kanyang anak ang kanyang ginawa, napaiyak at nagyakapan ang mag-ina. Kung mapapansin ninyo, ang ating ginawa ay isang estratehiya na paghihimay dahil ito ay nalalayong linangin ang kakayahan ng mga mag-aral na maging mapanuri sa kwentong napakinggan o nabasa. Ibig sabihin, ang story grammar ay isang paraan ng paghimay-himay upang maunawaan ang teksto. Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Nicole Angel Akot, ang inyong tagapag-ulat. Ngayon ay ating tatalakayin kung paano gagamitin ang estratehiya. May 8 lamang tayong estratehiya na tatalakayin sa aralin na ito. Una, magpabasa, magpakinig at magpapanood ng isang tekstong naratibo katulad ng kwentong bayan, pabula, alamat at iba pa. Pangalawa, talakayin ng guro ang mahalagang bahagi ng kwento sa pamamagitan ng pagtatanong. Pangatlo, ituon ng guro ang talakayan sa mga bahagi ng sumusunod: pamagat, tagpuan, kasukdulan, pataas na aksyon, pababang aksyon, problema, resolusyon, at tema. Pang-apat, hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat at bigyan ng mga kagamitang pansulat. Unang pangkat, paggawa ng story grammar. Pangalawang pangkat, pagsasatao ng mahahalagang bahagi ng kwento batay sa story grammar.
Pangkat-3, sabayang pagsasalaysay gamit ang batay sa story grammar. At pangkat-4, iguhit ang mahahalagang bahagi ng kwento ayon sa story grammar. Pang-6 na estratehiya, bigyan ng 5 hanggang 15 minutong paghahanda at pagsasanay. Pang-7 estratehiya, sa patnubay ng guro, ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang output. At ang panghuli o pang-8 estratehiya, maaaring gumamit ng mga rubric para sa mabisang pagdadaloy. Maraming salamat. Aralin 12, Estratehiya 4, Tara na tukuyin. Ang estratehiyang ito ay naglalayong malinang ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman na pagtimbang-timbangin ang mga likha o otentikong sitwasyon. Batayang teoretiko. Ito ay nakabatay sa paniniwala ni Bowman Sharon na nagaganyak ang mga mag-aaral na maging masaya sa paglahok ng mga gawaing akademiko. Ang layunin ng estratehiyang ito ay malinang ang pag-iisip ng mga mag-aaral kung saan ay matututos lang sumagot sa mga mahihirap na tanong. Ang kritikal na pag-iisip ang layunin malinang ng ating mga sumusunod na estratehiya upang maging handa ang mga mag-aaral sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa mga bagay o sitwasyon. Ang batayang teoretiko na nakasunod sa paniniwala ni Bowman Sharon na nakatuon sa pagpapasimple ng 6 na pangunahing natuklasan ng kasulukuyang pananaliksik sa utak at ang mga implikasyon ng mga ito sa pagtuturo. Hindi lamang inilalarawan at inilarawan ni Sharon ang 6 trumps na ito sa kanyang masigla, palakaibigang paraan, ngunit hinihikayat ang mambabasa sa pagsasanay nito. Ang aklat ni Sharon ay isang kamangha-panghang praktikal na pagkukunan na magbibigay inspirasyon sa iyo at pasulong ang iyong pag-unlad bilang isang tagapagturo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Blanche Lilibeth Cainoy at ako ang mag-uulat sa bahaging ito. Dito, tatalakayin natin ang mga estratehiya at kung papaano gagamitin ito. Una, talakayin ang mga pamantayan ng wastong pagsulat ng pangungusap, kagaya ng baybay, pantas at gamit ng malaking letter. Ang baybay ay ang spelling ng isang salita. Ang bantas naman ay ang mga punctuation mark o mga tuldok, kuwit at iba pa. Kalawa, ibigay ang rubric bilang batayan sa pagsusuri ng output ng bawat pangkat bago ang gawain. Katlo, hatiin ang mga mag-aaral sa 4 na pangkat. Bigyan ng iba't ibang gawain ang bawat pangkat o differentiated activities. Bigyan ng 5 hanggang 15 minuto para sa gawain. Pagkatapos, idikit ang output sa iba't ibang lugar ng silid-aralin. Iikot ang mga mag-aaral at itatala ang kanilang mga puna sa bawat output. Sa patnubay ng guro, iuulat na ngayon ng bawat pangkat ang kanilang natapos na output sa klase. Pagkatapos ang mga mag-aaral na may puna sa output ay maaari nang tumayo at ilahat ito. Ang pagpupuna ay gawin pagkatapos ng bawat pangkat. Ang marka ng bawat pangkat ay nakabatay sa rubric na ipinakita bago ang gawain. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng estratehiyang ito, malilinang ang kakayahan ng mga estudyanteng umunawa at mapaunlad ang kanilang critical thinking.